guys! Welcome to my YouTube once again. Ayan guys, it's been a while guys na hindi tayo nakapag-upload ng video kasi nabusy tayo dito sa ating tindahan. So, ang topic natin ngayon guys, nakita niyo naman siguro, it's about driving. So, i-share ko lang guys sa inyo guys about sa driving. Kasi ako, actually hindi ko alam pero nalaman ko na kahit zero knowledge ka about driving, pwede kang kumuha ng driving lesson. So, yung sa akin, na sinabi lang sa akin tong eskwelahan. Kaya ako nagpunta doon and dapat pala by schedule dito sa amin sa Ilocos. Hello guys, so andito tayo sa ERT driving. Ayan. Dito sa Lawag. So, ito yung second day natin sa driving lesson. So, learn how to drive in just 2 days guys. Hindi. Ayan, ito yung manual natin sa pag-drive. Medyo okay na weather ngayon. Ayan, mainit na siya. Kahapon kasi umulan. So, sana matapos natin ngayon. So, this is our last day. Actually, 2 days lang yung seminar. So, tanungin ko kayo sa mga ginawa namin dito. Okay guys. So, actually, natsyempuhan ko lang na may nag-back out kaya ako agad-agad naka-attend ng seminar guys. So, yun is a 2-day seminar guys. Bago ka mabigyan ng certificate. Theoretical certificate. Yan ba yung nakalagay? Theoretical driving course. So, certificate of completion guys. So, 2 days na 15. Dapat matapos mo yung 15 hours guys. So, yung sa amin, 2 days from 8 o'clock to 5. Then, during the first day guys, at the end of the day, may ano na siya, may exam na siya. So, actually guys, ang binayaran ko, start from the beginning. So, dapat accredited guys yung driving school. Pa-check nyo lang sa LTO yung mga accredited schools bago kayo pumasok para hindi masayang yung pera ninyo. So, yung binayaran namin dito is 1,000 guys. And then, yung book. So, yung book guys, ito yung manual. At andito lahat yung pag-aralan ninyo sa driving course. So, andito yung mga lahat-lahat na guys. Yung dapat nyong makuha, malaman tungkol sa driving. So, yung mga roads, mga penalties guys, yung mga dapat niyo malaman yung rights ninyo as a driver. So, andito lahat guys. So, kung gusto nyo bumili ng ganitong guys, so I'm not promoting guys, pero ang ano ko kasi is, andito lahat talaga siya. Parang yung pagkuha namin ng driving, it's like sinamarize lang ng instructor yung laman nito. Yung talagang importante lang ang sinabi. So, yung mga details, andito na siya guys. And kailangan nyo rin pag-aralan kasi nandito yung mga covered ng exam. So, yung exam guys is dapat makapasa ka 80%. Diba? So, yung first day, after yung first day namin, inano na ng portal sa LTO. Sined na sa LTO, kaya kami nabigyan ng parang magsa-sign up ka for portal. So, kailangan may portal kayo guys sa LTO. Paano ko ba i-explain? Basta portal. May record kayo doon sa LTO. So, ayan. So, yung first day and the second day. So, second day is basta mabuo yung 15 hours guys. So, 2 days yung seminar namin. And yung second day, dalawang exam pala. So, dapat maipasa nyo yung mga exam bago kayo mabigyan ng ganitong certificate. So, after yung makuha yung certificate, pwede na kayong magpunta ng medical. Kailangan nyo rin palang mag-medical guys. So, there are actually 4 requirements para makakuha ng student driver's permit. Ayan guys. May ballpen pa. So, dapat nag-undergo kayo ng medical certificate. So, yung medical certificate dito sa Lawag guys, it's dalawa daw yung accredited na clinic. So, ito yung sa amin. Dito ko na lang kinuha sa Burgos guys yung medical ko. Ano naman siya? Accredited naman siya. And magkalapit lang kaya dito ko na lang siya. Malapit kami sa Burgos guys. So, dito ko na lang nilakad yung ano ko. And naitaon na is umuulan guys. Kaya konti lang yung pila. Konti lang yung tao. So, kailangan niyo yung medical certificate guys. Certificate yung driving, theoretical driving. Yung original guys kinuha. Naiwan na sa LTO. So, buti na lang nakapag-photocopy ako. And yung marriage, para sa mga married, ang katulad ko, kailangan niyo yung marriage certificate guys. Photocopy din lahat guys.
and may valid ID na ikasama. So yung binayaran ko sa ano guys, it's around 250 lang. Around, yun ang binayaran ko actually, 250 lang sa student driver's permit. Itong student driver's permit guys is yung second step para makakuha ng practical driving guys. So yung practical driving, after practical driving, doon na kayo makakakuha ng professional ID. So non-pro muna guys bago yung professional. Kung gusto niyo kumuha ng professional, ayan, pwede ka rin kayo mag-apply. Pero yung professional guys is for public. Ano yung pwede kayong drive for public transport. So yung sa akin, I think I will be stuck on non-pro lang. Private lang siya. And I'm planning to take yung four wheels lang guys kasi hindi ako marunong mag-drive ng manual. Pero yung depende rin guys kung anong gusto nyo. Pero yung manual kasi guys, pag kumuha ka ng manual, pwede ka mag-drive ng automatic. Pero pag kumuha ka ng automatic, hindi ka pwede makapag-drive ng manual na vehicle na 4 wheels guys. So may mga category guys, nandito rin yung mga category. Where is it? So lahat na lang nandito, okay. Lahat na lang dito rin yung sasabihin ko yung mga types of sasakyan, ano nila, yung code nila. So yung A guys is for motorcycle and tricycle. Yung B sa 4 wheels. Yung C sa yung malalaking sasakyan lang. C, D, D, E. Basta yung ano lang. Basta dito lahat. Malalaman nyo rin pag mag-ano kayo. So I'm just giving you an overview guys. So ayan. So madali lang naman guys. Makakuha ng mga ano ganito. And ma-expire siya ng after 1 year pag hindi ka kumuha ng practical driving, ma-expire siya. But as kung marunong kang mag-drive, pwede ka namang mag-drive with your license pero accompanied by a professional driver. Kaya be careful guys pag nagda-drive kayo. Kung yung mga marunong nang mag-drive, yung student permit, pwede kayong mag-drive pero should be accompanied daw by professional drivers. So may penalty din guys pag nahuli kayo na walang kasamang professional driver. So may mga penalties ang mga ganun guys. So maraming penalty. So habang you're a student, be careful not to violate kasi maapektuhan din yung pagkuha nyo ng driver license. Ayan. So ano pa ba ang ito-topic natin? So yun lang. So ayan guys, yung pagkuha naman ng practical driving course, another step. Yan din yung hahanapin nila bago kayo makakuha ng NANPO. Yung practical driving course, yung certificate ninyo doon. Ayan. So lahat na lang, we have to do it the legit way, the legal way. Okay, so yan lang ang pwede kong ma-share guys, and sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong kumuha ng driving. Ayan. So thank you so much guys, and I'll see you again on my next video. If you are still new or kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe guys. So I will see you again on my next video. Thank you so much. Hasta la vista.